Assalamualaikum. I am Esnara K. Enged from BS Social Work 2A in the subject of Fields of Social Work. So, my assigned topic is all about cybercrimes. Today, we'll be discussing what is cybercrimes, its history, the types of cybercrimes, and how we can prevent it. So, but now, pag-uusapan muna natin kung ano nga ba ang cybercrime. So, ang cybercrime ay isang napakalawak na krimen gamit ang computer, internet, or iba pang teknolohiya na maaaring gamitin. Ito ay isang parang ordinaryo lang siya, pero ginagawa niya gamit ang mga digital na pamaraan. Isipin mo, parang isang bagong paraan ng pagnanakaw o panloloko. Pero sa halip na pisikal na pagnanakaw, ginagawa ito sa pamamagitan ng mga computer at network. So basically, ang mga cybercriminals ay gumagamit ng mga advanced na teknolohiya upang magnakaw ng pera, personal na impormasyon at iba pang mahalagang assets. So that is the cybercrimes. Now, we're gonna talk about naman the history of cybercrimes. So, yun na nga, yung unang pag-atake sa cybercrime ay naganap sa France, Matagal pa bago pa man naimbento ang internet, noong 1834. So, noong unang panahon yun, ang telegraph ang pinakamabilis na paraan ng komunikasyon at ginagamit ito para mapadala ng mahalagang impormasyon, kasama na ang mga balita sa stock market at iba pang usapin sa pera. So, ng mga panahong iyon, may mga individual na nagawang mag-hack sa sistema ng telegraph ng France, at magnakaw ng sensitive information tungkol sa mga stock price. Dahil sa impormasyong nakuha nila, nakagawa sila ng pandaraya sa stock market para kumita ng malaki, Kaya yun nalugi ang mga taong may limitong negosyo. So, bagamat ito unang naitalang pag-atake ng mga cybercrime, ang cybercrime ay hindi pa gaano nagiging laganap noong panahong iyon. So, ang teknolohiya ay hindi pa gaanong advance at ang mga tao ay hindi pa gaano nakadepende sa mga computer at network. Ngunit nagsimulang lumaganap ang computer at internet sa huling bahagi ng 20th century. Ang cybercrime ay nagsimulang makilala. Nagsimulang dumami ang mga taong gumawa ng mga krimen. So, kasalukuyan, ang cybercrime ay isang malaking problema sa buong mundo at patuloy itong umuunlad at nagiging mas komplikado. So that is the history of cybercrime. Now, we are gonna talk about the types of cybercrimes. We have crimes against individuals, crimes against properties, and crimes against government and organization. So, in crimes against individuals, we have 6 types. Firstly, identity theft. So, ang pagnanakaw ng informasyon ng isang tao ay tinatawag na identity theft. Ito ay ang pagkuha at paggamit ng personal na information ng isang tao para sa sariling pakinabang. Maaring gamitin ang nakuhang impormasyon tulad ng numero ng Social Security, detalye ng bangko o even credit card upang magpanggap bilang ang taong iyon. So, layunin ng mga kriminal na ito ay ang pagkuha ng pera o paggawa ng iba pang masasamang gawain, For instance, may isang tao ang nakakuha ng numero ng Social Security ng isang biktima at ginamit ito upang magbukas ng credit card sa pangalan ng biktima. Pagkatapos, ginamit niya ang credit card upang bumili ng mga gamit at magkaroon ng malaking utang sa pangalan ng biktima. So that is identity theft. Number 2 is phishing. So, ang panloloko sa internet ay isang uri ng pandaraya kung saan nagpapanggap ang mga kriminal ng mga fake identity o tao sa pamamagitan ng email or website. Ang layunin nila ay makuha ang sensitibong impormasyon ng mga biktima
tulad ng mga username, password at detalye ng credit card. So, ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga peking email o paglikha ng mga peking website na mukhang tunay. For instance, no, may isang tao ang nakatanggap ng isang email na nagsasabing mula sa kanyang bangko. Ang email ay humihingi ng kanyang username at password upang ma-verify ang kanyang account. Ang email ay peke at ang layunin ng kriminal ay ang makuha ang kanyang mga detalye sa bangko. So that is phishing. Number three is cyberstalking, primarily about causing fear, anxiety, or a sense of being threatened. It often involves persistent, intrusive behavior like repeated messages, monitoring, or tracking the victim's online activity. So, ang intention ni cyberstalking is usually driven by a desire to control, intimidate, or harm on the victim. It can be a form of obsessive behavior or part of a larger pattern of abuse. Number four is cyberbullying. Ang pang-aabuso sa internet ay ang paulit-ulit na pagharas o pagbabanta sa isang tao sa pamamagitan ng mga elektronikong komunikasyon tulad ng mga email, social media o text message. Kabilang dito ang mga hindi gustong pakikipag-ugnayan, pagsubaybay o iba pang nakakaistorbo na pag-uugali. So, ang layunin ng cyberbullying ay takutin, kontrolin o saktan ang kanilang biktima. Halimbawa, no, may isang tao ang patuloy na nagpapadala ng mga nakakainsultong mensahe sa isang biktima sa pamamagitan ng social media. So, ang mensahe ay naglalaman ng mga banta at nakakadismaya ng mga salita. So, layunin ni cyberbullying na takutin at saktan ang biktima. Panglima naman ay ang online scams o pandaraya, no? So, ang pandaraya sa internet ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng panluloko na ginagawa sa pamamagitan ng internet. Kabilang dito ang mga peking website, online auction at pamumuhunan na pandaraya. So, layunin nito ng mga kriminal na ito ay ang pagkuha ng pera o personal na impormasyon ng mga biktima. Halimbawa, isang taong nakakita ng isang ad sa internet para sa isang murang produkto. Nang maklik niya sa ad, no, dinala siya sa isang pekeng website. Nang mag-order siya ng produkto, hindi niya natanggap ang binili niya at nawala ang kanyang pera. So, pang-6 is cybersex. Ang sexual na pag-uugali sa internet ay tumutukoy sa sinasadyang pagpapakita ng mga sexual na bahagi ng katawan o paggawa ng sexual na aktibidad sa pamamagitan ng computer system. Ito ay isang uri ng cybercrime na maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan. Halimbawa, no, may isang taong nagpapadala ng mga maseselan na larawan o video sa isang tao nang walang pahintulot. Ito ay isang uri ng cybercrime na maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan. So that is cybercrimes. That is the types of cybercrimes against the individuals. Next is crimes against properties. We also have five types of crimes against properties. Number one is hacking. Ang pag-hack ay ang hindi otorisadong pagpasok sa mga system ng computer o network na may layuning magnakaw ng data, sirain ng operasyon o magdulot ng pinsala. So, ginagamit ng mga hacker ang mga iba't ibang pamamaraan tulad ng pag-e-exploit ng mga kahinaan sa software, paggamit ng ninakaw ng mga credentials, o panluloko sa mga tao upang makapasok sa mga sistema. Halimbawa, may isang hacker ang naka-access sa sistema ng isang kumpanya at ninakaw ang mga detalye ng mga customer tulad ng mga numero ng credit card, no? Ginagamit niya ang mga ito upang mag-withdraw ng pera mula sa mga account ng mga customer. Number two is malware. Ang malware ay anumang uri ng software na idinisenyo upang makapinsala o makakuha ng hindi otorisadong access sa mga sistema ng computer. Maraming uri ng malware, kabilang ang virus, no? Mga programa na nagpaparami ng kanilang sarili at kumakalat mula sa isang computer
patungo sa isa pa, gaya ng worms. Ito ay ang programa na pagpaparami ng kanilang sarili at kumakalat sa pamamagitan ng mga network nang walang slam o gumagamit. Halimbawa, may isang taong nag-click sa isang nakakapahamak na link sa isang email. Na-install ang malware sa kanyang computer na nagnanakaw ng kanyang mga password at personal na information. Pangatlo ay ang ransomware. Ang ransomware ay isang uri ng malware na nag-e-encrypt ng data. Ginagawa itong hindi ma-access hanggang sa magbayad ng biktima. Karaniwang nagaganap ang mga pag-aatake ng ransomware sa pamamagitan ng pagpapasok gaya ng malware ay pumapasok sa isang sistema sa pamamagitan ng mga phishing emails, nakakahamak ng mga website o mga kahinaan sa software. Halimbawa, may isang kumpanya ang tinamaan ng ransomware, nag-encrypt ng malware ng lahat ng kanilang data at humihingi ng bayad ang mga umatake para ma-decrypt ito. Kung hindi sila magbabayad, mawawala ang lahat ng kanilang data at hindi na nila magagamit ang kanilang mga computer. So, pang-apat, we have the denial of service o DOS attacks. Ang DOS attacks ay ang mga pag-atake na nag-overload ng isang network o server ng napakaraming trapiko na nagiging sanhi ng hindi paggana ng mga serbisyo. So, ang layunin ng DOS attack ay ang maubos ang mga resources ng target system, kaya hindi na ito makakapanagot sa mga lehitimong request. Halimbawa, isang hacker ang naglunsad ng DOS attack sa isang website ng isang kumpanya. Nagkaroon ng sobrang dami ng trapiko sa website na nagdudulot ng pagbagsak nito. Hindi na ma-access ang mga customer ang website at nawalan ng negosyo ang kumpanya. Panghuli is ang data breaches. Ang paglabag sa data ay ang hindi otorisadong pag-access sa sensitibong data na nakaimbak sa elektroniko na nagdudulot ng paglalantad o pagnanakaw ng personal o corporate information. Maaring mangyari ang mga paglabag sa data dahil sa pag-hack, malware infections, mga panloob na pagbabanta o aksidentang paglabas ng data. Maaaring magdulot ng identity theft, financial fraud, pinsala sa reputasyon at legal na parusa ang mga paglabag sa data. Halimbawa, may isang hacker ang naka-access sa database ng isang kumpanya at ninakaw ang mga detalye ng mga customer tulad ng mga pangalan, address, numero ng telepono. Ginamit ng mga hacker ang mga impormasyong ito upang mag-conduct ng identity theft at magdulot ng pinsala sa mga customers. Ang panguli, we have the crimes against government and organization. Number 1 is cyber espionage. Ang cyber espionage ay ang pagnanakaw ng mga lihim o sensitibo o sariling impormasyon mula sa mga pamahalaan, korporasyon o individual gamit ang mga digital na paraan. So, ang layunin ng cyberspy ay naghahangad na makakuha ng impormasyon na makakapagbigay ng kalamangan sa kanilang mga organisasyon o bansa. Maaring kabilang dito ang mga lihim na plano ng militar, data ng pananaliksik at pag-uunlad o impormasyon tungkol sa mga plano sa negosyo. For instance, may isang grupo ng mga hacker na nag-uugnay sa isang banyagang gobyerno ay nag-hack sa mga computer system ng isang kumpanya na nag-develop ng mga advanced na teknolohiya sa pagtatanggol. Ninakaw nila ang mga plano at disenyo ng mga bagong armas na nagbibigay ng kalamangan sa kanilang bansa. Pangalawa ay ang cyberterrorism. Ang cyberterrorism ay ang paggamit ng mga cyber attacks upang magdulot ng malawakang kaguluhan, takot o pinsala sa mga kritikal na infrastruktura. Ang mga cyberterrorists ay naghahangad ng maparalisa ang mga mahalagang serbisyo tulad ng mga sistema ng kuryente, komunikasyon o transportation upang makagawa ng kaguluhan at takot sa publiko. Halimbawa, isang grupo ng mga cyber-terrorists ay naglunsad ng DOS attack sa mga sistem ng kontrol ng isang malaking power plant. Naparalisa ang power plant at nagdulot ng malawakang pagkawala ng kuryente sa isang buong lungsod.
Pangatlo ay ang insider threats. Ang panloob na pagbabanta or insider threats ay mga masamang aksyon o paglabag sa data na ginagawa ng individual sa loob ng isang organisasyon tulad ng mga empleyado o kontratista. Maaring may iba't ibang motibo ang mga panloob na pagbabanta tulad ng paghihiganti, personal na pakinabang o pag-iibigan sa ibang organisasyon. Halimbawa, may isang empleyado ng isang bangko ang nagnakaw ng mga detalye ng mga customer ng bangko at ibinenta ang mga ito sa mga criminals. We also have another types of crimes. No? Number one is copyright infringements. Ang paglabag sa copyright infringements o paggawa ng material na protektado ng karapatan ng may-ari ng walang pahintulot mula sa may-ari. Ang karapatan ng may-ari ay nagbibigay sa may-ari ng eksklusibong karapatan na gamitin, kopyahin, ipamahagi at baguhin ang kanilang mga gawa. Halimbawa, ang pag-download ng isang kanta mula sa internet nang walang pagbili o pag-subscribe sa isang serbisyo ng musika ay paglabag sa karapatan ng may-ari. Ang paggamit ng isang larawan mula sa isang website nang walang pahintulot ng may-ari ay paglabag sa karapatan ng may-ari. Halimbawa also ay ang paggawa ng kopya ng isang libro at pagbebenta nito nang walang pahintulot ng may-ari ay paglabag sa karapatan ng may-ari. Pangalawa ay ang online libel o slander. Ang online libel or slander ay ang paglalathala ng mga maling pahayag na nagdulot ng pinsala sa reputasyon ng isang tao. Ang libel ay nakasulat samantalang ang slander ay pasalita. Halimbawa, ang pagpost sa social media ng isang maling pahayag tungkol sa isang tao na nagdudulot ng pagkapahiya o pag-alipusta sa kanya ay online libel. Ang paggawa naman ng isang video na naglalaman ng mamaling akusasyon laban sa isang tao ay pag-upload nito sa YouTube ay online libel. Pangatlo, ang computer vandalisms. Ang computer vandalisms ay ang sinadyang pagsira o pagbabago ng mga computer system, network o data nang walang pahintulot mula sa may-ari. Halimbawa ay ang pag-hack sa isang website, pagbabago ng nilalaman nito ay computer vandalisms. Ang pagpapadala ng isang virus sa isang computer ay nagdudulot ng pagkasira ng data ay computer vandalisms also. So, I think that is the types of cybercrimes. Here is the related laws in cybercrimes. We have RA 10175, Cybercrime Prevention Act of 2012, which is currently suspended due to a TRO issued by the Supreme Court. We also have RA 9995, Anti-Photo and Voyeurism Act of 2009. We also have the RA 9725, the Anti-Child Pornography Act of 2009. We also have the RA 9208, the Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. The next is the RA 8792, the E-Commerce Act of 2000, and the RA 8484 Access Device Regulation Act of 1998, and lastly the RA 4200 or Anti-Wiretapping Law. So this is the laws that we can access when it comes to cybercrimes, or we are the victims of cybercrimes. So we also have the information agencies. Number one is the Cybercrime Investigation and Coordinating Center, or they call it CICC. It formulates national cybersecurity plans and monitors cybercrime cases. We also have the Department of Justice, or DOJ. They serve as the central authority for cybercrime-related legal matters. And lastly, we have the National Bureau of Investigation, or NBI, and Philippine National Police, the PNP. They investigate and prosecute cybercrime cases. So these agencies we can access, if we are the victims of cyber criminals, we can access this. So lastly, paano natin ito maiiwasan or how we can prevent this, So number one, we have to use antivirus software so that di tayo ma-access o mahirapang hindi ma-hack ang ating software. We also have to insert firewalls, that is very important.
And also, we have to uninstall unnecessary software, no? Yung hindi naman dapat kailangan, no? Tanggalin na lang. So, pang-apat daw, we have the maintain backup. Make sure na maintain or may backup yung phone mo, no? Or na backup mo siya so that maiwasan mo siya. You also have to check the security of your phones, no? Also, you have to stay anonymous. Choose a genderless screen name when it comes to creating a account. And lastly, never ever give your full name or address to strangers, no? Para maiwasan, no, yung malaman o makuha nila yung mga info na dapat hindi naman nila dapat makuha. So, I think that will the end of my discussion. Thank you.